ang dami na pong pinag-usapan ng mga pera na ninakaw po ng Ghost Project. Kung diyan inilaan niyang mga yan, Sana. di sana pinapalakpakan po siya ng mga kapatid nating kamusliman, si Pangulong Bongbong At saka Marcos. sana tapos na. Tapos na sana. Oo. Kaya lang, wala siyang magagawa ngayon dahil talagang nakikita siya. Alam niyo ba't ginawa niya to? Bumagsak po ang rating. Sobrang lagapak po ang Lahat. ratings Lahat. ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Mindanao. Lalo, yan. Yan ang isang dahilan kung bakit tingin ko na nagpoporso siya ngayon na bubuksan niya at uumpisahan niya uli yan. Papogi. Papogi. Patungkol sa rehabilitasyon sa Marawi. Kasi nga, iwan ko ba, naantala yata to eh. Hindi yata to naumpisahan ng Marcos administration agad at matatapos ng termino, ngayon pa na pag-uusapan. Ito po yung partner, PBBM, pinapabilis umano ang Marawi Rehabilitation at United Grand Central Station. Ayan po yun, LRT, MRT. Inotos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mabilis na rehabilitasyon ng lungsod ng Marawi. Matagal nang naantala ang proyekto, layong muling itayo ang lungsod. Kasunod ito ng mga ulat sa ikawalong pulong ng Economy at Development Council ngayong March 23, 2026 sa ilalim ng plano na ayusin ang mga kalsada, tulay at supply ng kuryente at tubig sa Marawi. Dito muna tayo sa Marawi, mga kapartner. Maganda Marawi. May mangyayari kaya yan, inaubos ng pondo. Ito, makaka-relate dito si partner Kapil dahil kapatid na Muslim po ito, partner. Alam nyo, mga partner, napakatagal nang hinihiling ng mga kababayan nating nasa Marawi yan na nung hindi pa ganito kagulo, partner, ang Pilipinas, ibig kong sabihin, hindi pa tila dumadanas ng krisis sa langis ang ating bansa, hinihiling na yan ng ating mga kababayan na taga Marawi na sana madaliin na ang rehabilitasyon. Sana, mga partner, noon pa lang, nung pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos, sana inayos niya na itong Marawi. Dapat ito ang inuna niya kasi napakaraming mga Muslim na mga kababayan natin ang naninirahan dyan na hanggang ngayon hindi po nila nililisan yung lugar na yan kasi nariyan nga, mga partner, yung kanilang mga lupa, yung kanilang mga pananim pangkabuhayan, kung ano-ano na hindi nila maiwan kasi nga dyan sila nabubuhay. Tapos ilang taon na ang presidente, 4 na taon na, mga partner, tsaka pa lang nila ito pabibilisin. Matatapos ba ito sa kanyang termino? Malabo yan, partner, palagay ko. Ako, partner, eto para sa akin lang ito. Kasi dati, noong nag-umpisa kasi yan, noong nagkaroon ng yung masira ang Marawi dahil sa mga maute. Yung gera. At panahon ni Tatay Digong yan, inumpisahan niya ulit yung Better Marawi. Yung pinaayos niya. So, ngayon pumapasok tayo na inayos na before yan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May nagawa na. Kaya nakipag-partner itong si BP Sara dahil sa pangako po ni dating Pangulong Bongbong Marcos, yung tinatawag nila partner na continuity sa Build project po ni Tatay Digong. Ngayon, kung tinuloy lang yan, nung pagkaupo na yan, sana ngayon, tapos na sana. Yes. Diba? Yun. Yes, tama kayo. So, makikita rito na siguro naisip po ni Pangulong Bongbong Marcos na teka, tama si BP Sara, tama ang Duterte. Dapat may continuity para makita, bagamat hindi na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang may gawa nito, tinuloy ko, sa akin makikredit pa rin ito. Bakit? Diba? Pasok yun so naisip niya na. Parang gano'n nakita. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, partner, dito, ang Marawi, kasi ako nakapantunar na ko dyan, sa Iligan ang daan dyan 37 kilometers from Iligan, down to kakanan ka. Galing ka dito sa, papasok ka sa Marawi. Ito masasabi ko dyan. Matagal na pong hinihintay ng ating mga kapatid na Muslim, yung pong tulong na yan. Correct. Ilang taon na siya manunungkulan. Ngayon, tingin mo po, matatapos nga yan. Pangalawa, ang dami na pong pinag-usapan ng mga pera na ninakaw po ng Ghost Project. Kung diyan inilaan niyang mga yan, sana. Di sana pinapalakpakan po siya ng mga kapatid nating kamusliman, si Pangulong Bongbong Marcos. At saka sana tapos na. Tapos na sana. Kaya lang wala siyang magagawa ngayon dahil talagang nakikita siya. Alam niyo ba't ginawa niya to? Bumagsak po ang rating. Sobrang lagapak po ang ratings. Lahat.
ni Pangulong Bongbong Marcos diyan sa Mindanao. Lalo, oo, yan. Yan, Mindanao. yan ang isang dahilan kung bakit tingin ko na nagpoporso siya ngayon na bubuksan niya at uumpisahan niya uli yan. Papogi. Papogi. Bago kay partner VMR, maraming salamat muna sa Pangolive The Filipina Travelers at ayon sa kanya, Rise and Shine watching from Spain, Buenas Tardis. Sabi naman ni Tan Sohing Kapun, hello po, shoutout dyan sa Hong Kong. At Andy Tagles, Boss Badong, kahit saan ka mag-live, susundan kita, mabuhay. Mga boss sa Berada Yan yung Aguila. matagal ko nang iniiwasan, sunod na sunod talaga. Baka naman may utang ka, pre. Kailangan ka singilin. Sabi naman ni Mel 13, kung kailan wala ng budget, sa kanya ay pamamadali. Yeah. Ano yan? Uutang na naman, partner BMR? Nako, mukhang tumutumpak ang sinasabi ni sino yung nag-comment? Mel. Oh. Mil 13, oo. Oo. Kasi nga po mga kapartner, umpisa-umpisa pa lang, may banner po ang VP Sara at Pangulong Marcos Jr. na unity at continuity. So dapat doon pa lang kung talagang itong si Marcos Jr. ay desidido or talagang tapat doon sa kanyang mga binitawang pangako nung nakarang eleksyon, una na kaagad niya ginawa ito. Kasi alam naman po natin, ang mga Duterte po ay mahal na mahal po ito ng mga Mindanaons, no? Mhm. Kauna-unahan hindi ako nagkakamali mga kapartner, kauna-unahan yata nanggaling sa Mindanao na pangulo ng ating bansa. Aside from that mga kapartner, balik tayo doon sa basic. Yung basic talaga, itong si Marcos Jr., dito natin ngayon mapapagtanto na totoo lahat ng mga sinasabi at binibitawang mga pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte nitong nakaraang mga araw. Na itong si Marcos Jr., wala itong inatupag. Wala itong alam sa kanyang trabaho. Hindi nito alam magpresidente. Yun. Kasi kung alam nito, priority niya dapat ito. Kasi nga nanggaling nga ang Marawi sa matinding gera dyan, di ba? Halos na wash out ang Marawi. Kung baga sa parang nabura ito halos man samantala sa mapa ng ating bansa. Although nandyan naman sila, pero lugmok na lugmok ang ekonomiya, particular per se dyan sa Marawi. So ito, kinanlong ito na Tatay Digong, binuhusan ito ng mga matitinding project at mga noon. Maraming pondo yan. Maraming pondo. Ang problema, syempre, inabutan na po si Tatay Digong ng panahon niyang pagtatapos. Now, itong si Marcos Jr., kumo nga, nakidline up ito, naglumuhod ito kay BP Inday Sara para lang manalo. Ito yung kanyang pinangako, ito yung kanyang ipinambudol kay BP Sara na ituloy ito lahat ng mga proyektong naiwan ni Tatay Digong. Pero the history nagsasabi na wala pong ginawa si Marcos na mga dating project ni Tatay Digong itinuloy. Manapa, ang nagawa niya, inangkin niya. Ninakaw pa niya yung mga kredito ng mga nagawa ng Pangulong Duterte. Yun ang masaklap na katotohanan na nakikita natin. Ngayon, ano ba ang punto nito mga kapartner? Ang punto nito, ibig lang sabihin, kitang-kita na po sa lahat ng mga survey, wala na po silang ipapanalo sa Mindanao. Correct. Ganon man din sa Visayas. Kaya kung titingnan natin mga kapartner, ang galaw nila ngayon, punta sila sa Mindanao, punta sila sa Visayas, at ngayon, hindi naman po natin sa pinagbibintangan si Governor Pam Barrecuatro, no? Kasi, alam naman po natin na si Governor Pam Barrecuatro, kaya yan nanalo dahil kay Tatay Digong, itinaas si Tatay Digong kanyang kamay. Yes. Okay? Nobody naman niya si Governor Pam eh. Hindi yan kilala. Oo, versus dito kay dating Governor si Garcia. Now, andun sila ngayon. Nakikita nyo naman ang galawan ni Governor Pam. Hindi man siya nagsasalita, pero nakikita natin kung ano ang kanyang ginagalaw. Parang partner, kinunik mo kay Pam Barrecuatro ngayon yung gagawin sa Marawi. Correct, partner. Parang Exactly. ang nakikita mo dito ay buto pa rin. Buto ang bottom line nito, partner. Buto ang bottom line. Ibig sabihin, gusto lang talaga nila makuha ang boto, hindi man nila makuha ng buo, makakurot man lang sila, malaking bagay na sa kanila yon mga To kapartner. make the story short, partner, para sinasabi mo na binudol noon si BP Sara, mga Duterte, parang uulitin ngayon itong pambubudol, Hindi gagamitin na naman itong si Barrecuatro, Oo. si Lenny Luga, di ba, ganon.